Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala nyo mahilig makinig ng mga horror story. At bago natin simulan ng kwento ni Bethany, kung may mga nakakatakot kayong experiences, saan nyo lang dun sa FB groups natin, or di kaya may mga thoughts kayo, saan nyo lang dyan sa comment section. So let's start guys! Ang lakas ng ulan ngayon, okay lang kayong lahat dyan. Sit back and relax. Wow, kala mo talaga. So yun guys, let's start. Hi, ako si Bethany. Gusto ko lang i-share itong kwento na narinig namin nung bumisita rito ang ate ko galing sa Amerika. May kasama siyang Filipino friend na sinasabing is spiritually sensitive. Ayon sa kanya, nakakakita raw siya ng mga multo at iba pang entities. Sabi niya, ang tingin daw ng mga multo sa mga spiritually sensitive na tao ay parang may glowing white aura o silhouette sa paligid nila. Dahil doon, mas napapansin at mas na-attract daw sila ng mga entities kumpara sa ordinaryong tao. May kwento siya sa amin tungkol sa karanasan niya nung bata pa siya sa Bicol. Kasali raw siya noon sa church choir at isang hapon ay napapractice sila sa simbahan. Habang abala ang lahat sa rehearsal, may napansin siyang kakaiba sa pinakadulong upuan or pinakamalayo sa altar. May nakaupo raw na babaeng naka-wedding dress at may belo sa mukha. Tahimik lang itong nakatingin sa kanila pero kahit natatakpan ng veil, kitang-kita pa rin daw niya ang nakausling mga sungay sa ulo nito. Mas nakakatakot pa, napapalibutan daw ng apoy ang mga sungay na iyon. Doon niya raw unang beses nakakita ng isang demonic entity sa loob mismo ng simbahan. Sa sobrang takot niya, napalingon siya sa ibang direksyon sandali. Pero nang ibinalik niya ang patingin niya, wala na ang babaeng nakaupo sa dulo. Akala niya tapos na ang lahat, pero bigla na lang daw itong napakita sa mismong harapan niya. Napakatangkad daw ng nilalang. Nakayuko ito habang nakatitig sa kanya. Ilang segundo lang ang lumipas at bigla rin itong naglaho na parang hindi kailanman naroon. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang karanasang yun. Dagdag pa niya, ayon sa paniniwala nila, ang mga demonyo bilang fallen angels ay meron pa rin kakayahang lumipat mula sa isang lugar papunta sa iba ng halos instant. Kaya raw may mga paniniwalang ang mga anghel ay inilalarawan na may pakpak hindi lamang para lumipad, kundi bilang simbolo ng kakayahan nilang maglakbay o magpakita sa iba't ibang lugar sa isang bigla. Hindi ko man alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari, pero kitang-kita ko ang takot sa mukha niya habang ikinuwento niya ito sa amin. Aminin nyo, ngayon lang kayo nakaalam ng may ganong nilalang na, di ba, babae, naka-wedding dress, may sungay, tapos umaapoy din yung sungay niya. Tapos sa simbahan pa nagpakita. Super nakakatakot siya for me, guys. Kasi 'di ba, siya, safe place siya eh. Tapos makakakita ka ng ganun. So, nakakatakot siya. Tapos pagkapikit niya, tapos pagkadilat niya, biglang lumapit sa kanya, biglang harap-harapan na yung tingin niya sa'yo. Like, nakakatakot siya, as in. So, kayo guys, comment nyo dyan kung nakakita na rin ba kayo or may narinig na rin ba kayong story na makakakilala nyo na nakakita ng ganun. Naka-wedding dress, babaeng naka-wedding dress, naka-belo, tapos may sungay, tapos umapo yung sungay. Diba? Pag ini-imagine mo siya, nakakatakot siya guys. Tapos, malalaman mo pang nagpakita sa loob mismo ng church. So, very scary siya. At, ang tanong, bakit nagpakita sa tita niya? Tsaka alam nyo, ang kulit din nung explanation or sinabi nung ate niya na kapag spiritually sensitive daw, ang tingin sa'yo ng mga entities is nag-glow ka, na-attract sila sa aura mo. May napanood ako, may Ruko-chan. Pala, Japanese series siya, guys. Siya, nakakakita siya ng ghosts. Dapat, hindi malaman ng ghost na nakakakita siya. Kasi kapag nalaman na nakakakita siya, kakainin siya ng multo na yon, ganun. Tapos, may friend siya, ganun na glowy siya, yung aura niya, as in glowy talaga, as in, may kinang talaga siya, ganun yung aura niya. Tapos, may isang
ano doon, may isang scene doon na napakalaking ghost, may napakalaking monster na na-attract doon kay Anna. So, ganun na ganun siya, guys. Ganun na ganun yung description nung sinasabi ni Bethany na aura daw. Ganun. Kung hindi nyo pa siya napapanood, panoorin nyo. Maganda din siya. Mm-mm. Miruko-chan. Yes. Yung friend niya, super masayahin gano'n. Sobrang jolly. Sobrang happy. Parang hindi mo siya nakitang naging sad. Tapos attracted sa kanya yung mga multo. Lalo na monsters. Sa ganun, guys. So yun, guys, share ko lang. And kung may mga ganun kayong stories or may mga kakilala kayong nag-share din sa inyo ng ganong kakaibang nilalang or may mga first time nyo lang nalaman na, bakit ganun yun na nakita niya? Anong klaseng multo yun? Anong klaseng entities yun? Send nyo lang dyan sa FB group natin. Dali, gusto ko makabasa ng mga kakaibang entities. Kasi first time ko lang talagang first time ko lang na malaman na may ganong entities. Diba? Like, pag ginawa mo siya sa Halloween, wedding dress, tapos nakabelo, tapos may sungay, tapos may effect na, umaapoy yung sungay mo. Tapos nakaganon ka lang. Ay, diba? Kakaiba. So yun guys, see you when I see you guys. XOXO. Bye-bye.